Hello everyone and welcome back. This is Docket Padama. Ngayon ay pag-uusapan natin dito sa video na ito yung sagot doon sa tanong ng isang follower natin sa ating social media platform na kung kailangan pa bang dumaan sa validation ang isang research instrument kung ang research na ginagawa nila is qualitative research. So, ang sagot sa kanyang tanong is yes. You need to undergo validation for a research instrument if the study is classified as qualitative research. The only difference is in the process. Magkaiba ang proseso ng validation, magkaibang klase validation ang gagamitin kapag research or study ninyo is classified as qualitative. So, ano ba itong tinatawag nating validation sa qualitative research? Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan naman muna natin para may konteksto tayo. Ano ba yung mga validation na ginagamit kapag quantitative research? Meron kayong dalawang pwedeng gamitin na validation ng inyong instrument sa quantitative. Ito ay yung tests ng reliability and validity. Reliability and validity. Kapag reliability ang gagamitin nyo sa inyong research instrument sa quantitative, gagamitan nyo yan ng Cronbach alpha. Kapag naman validity ang gagamitin ninyong test para sa inyong research instrument sa quantitative research, nandyan na papasok yung tinatawag nating content validity, construct validity, at yung criterion validity. Pero ang pinaka-common dito sa tatlong ito ay yung tinatawag nating content validity. Ito yung pagsisiguro na ang laman ng inyong research instrument ay naka-align sa objective ng inyong study. So, ulitin natin, ito yung mga klase ng test na pwede nyong gamitin sa inyong research instrument kapag ito ay quantitative. Now, sa qualitative research naman, which is the focus of this question, ang ginagawa naman dito, ang tinitignan dito sa validation ng instrument sa qualitative, ang focus niya ay yung credibility ng laman ng instrument, yung trustworthiness, at yung authenticity ng instrument. So, meron din tayong iba't ibang klase ng test na pwede nyong gamitin kapag qualitative research ang ginagawa ninyo. At ito ay ang mga sumusunod. Una, yung type ng mga instrument na pwede nyong gamitin o madalas ginagamit sa qualitative research ay yung interview and focus group discussion. The only difference is the number of respondents. Kapag interview, usually one-on-one o isa yung sumasagot doon sa inyong instrument. Kapag focus group discussion naman ay nagbabato kayo ng tanong sa mas maraming respondents simultaneous. So magkakasama kayo, ikaw nandun, bibigay mo yung tanong, igagather mo yung response ng inyong mga participants. So ulitin natin, ito yung interview at focus group discussion guide. Itong mga instrument na binanggit ko sa qualitative ay kailangan pa ring i-check ng tinatawag nating expert para masiguro na number 1, malinaw yung laman ng mga tanong na ginagamit ninyo, at number 2, aligned yung mga tanong doon sa inyong instrument, at pangatlo, culturally and contextually appropriate. Yung pangatlo is more on the ethical side ng research writing. So ulitin natin, itong mga bagay na ito kailangan daanan para masiguro na ang inyong research instrument ay naka-align sa objective ng inyong study, culturally and contextually appropriate, at malinaw yung mga tanong na maiintindihan ng mga respondents para madali silang
makapag-share ng kanilang mga narratives o ng kanilang mga kwento. So, itong proseso na ito, ang tawag natin dito ay expert validation. Pwede din naman kumuha kayo ng suggestion from your peer. Ang tawag natin dito, ibig sabihin peer, yung mga kasama ninyo. If you're a professional sa trabaho, the same field, the same area, or related yung area doon sa study na ginagawa ninyo, ang tawag natin doon is peer review. Peer review. Or yung kagaya ng sa quantitative, content validation. You ask an expert regarding his opinion on the content of your question if this is aligned with the objective of your study. Sa huling area ng tanong na ibinigay sa atin, pwede din kayo para may follow-up yung validation ng qualitative instrument. Pwede kayong mag-conduct ng tinatawag nating pilot interview. Pilot testing or pilot interview. Dahil kapag qualitative, usually nag-gather kayo ng experiences ng mga respondents. So, kailangan nyo mag-interview. Or pilot testing, yung distribution, kasama titignan ninyo yung proseso ng pagbibigay at yung pagko-collect. Okay? Pilot interview or pilot testing can also be an option para matest yung inyong instrument under qualitative research. I hope this was able to answer the question given to us sa ating social media account. If there is still a need, kailangan pa bang i-validate ang qualitative instrument sa isang study classified as qualitative research. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much and I hope to see you on our next video. If you are new in our video, please click that subscribe button and follow my YouTube channel. Thank you very much everyone. Stay safe and God bless. Bye!